Magandang araw aking mga kapatid. Nakikita ninyo ang tatlong kandila. Ito panglaban sa mga masamang espiritu. Tulad ng tinatawag nila ngayon virus. Dahil yun ang masamang espiritu. Kaya natin ipaglaban, kapatid. Dahil ang salita ng Diyos walang makabura. Lahat kaya niyang gawin para sa kanyang hinirang, kapatid. Una kong basahin sa inyo, kapatid, sa Deuteronomio 4:15-16. Dahil ang mga salita ng Diyos, hindi mo pwedeng burahin. Dahil siya'y buhay na kasunod sa atin yan. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakikitang anyo. Kaya kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawagis ng tao. Kapatid, huwag tayo gagawa ng sarili nating Diyos-Diyosan. Kasi naging walang respeto ang tao sa salita ng Diyos. Dahil may gagawa sila ng mga rebulto. Kapatid, Episo 6:12 hanggang 18, basahin ninyo. Basahin ko din ito sa inyo. Walang mananaig sa Diyos, kapatid. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga taga-pamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating ng masamang araw na yun, at pagkatapos ng inyong pagkikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. At isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita, ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gagawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya lagi kayong maging handa at patuloy na mananalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos, kapatid.
Kapatid, turuan ko kayo paano maging banal ang isang katawan. Bawat isa sa atin. Dito sa Mateo 3:11, sabi ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo, pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Kapatid. Ang ibig sabihin, kapatid, si Jesus yun. Pero hindi nabigay sa inyo yon dahil hindi kayo, kulang ang pananalig ninyo sa Kanya. Hindi ba, kapatid? Basahin ko dito sa inyo. Sa John 14:28. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Kapatid, hindi ba sabi ni Kristo? Dito sa 16:9 hanggang 10, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Kung iniibig ninyo ang aking Ama, kung iniibig ninyo ako, tutupad. Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami mapapasa Kanya at mananahan sa Kanya. Tulad ngayon, kapatid. Hindi ba? Turuan ko kayo kung paano maging banal ang isang katawan para ang mga masamang espiritu hindi kayo mapapasukan, kapatid. Lumalayo sila sa inyo. Ito sa kapatid, sa size, di ba? Sa size. Ibig sabihin, bawat 6 o'clock, magsindi kayo ng kandila at magdasal kayo. Kandila lang, apoy, di ba? Sa apoy. Apoy at sa 9. 9 mystery. Our Father. Ito ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit. Ito. Sa alam niyo, sa Bisaya pa, Amahan namo nga nasa langit, simbahon unta ang ngalan mo. Ikaw unta ang maghari ka namo. Ito, kapatid, 13, ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Siyam kapatid ha, siyam, 9 mystery yun. Ang mystery ang tinatawag, mystery, bakit nakakarinig ka, di ba? Nakakita ka, yun ang misteryo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam, di ba? 9 mystery, lahat yun, sirado yan lahat. Pakinggan ninyo ako ha, gawin ninyong banal. Di ba sabi ni Kristo, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Sarahan mong pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakita. At gagantihin ka ng iyong amang kabutihan, ginawa mo ng lihim. Bigyan ko kayo ng blessing kapatid. Gawin ninyong sagrado ang inyong sarili. Para ang mga masama, kahit anong masama ang punta sa inyo, hindi yan. Hindi kayo pwedeng lapitan. Makinig kayo. Dahan-dahanin ko lang. Itong tubig na ito ang inumin ninyo, hindi ba? Pagkatapos, Diyos mi Christi, salvasyon. Pakinggan ninyo ha, Diyos mi Christi. Diyos mi Kristo, ibig sabihin, Diyos mi Kristo, sa akin ang Diyos si Kristo. Si Kristo ang Diyos ko, di ba? Diyos mi Christi, salvasyon. La bendición, todos consagrar, más personas, todos sila armas, ala todos santos, corazón, imig, salvación, di San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan Bautista, la Trinidad, libre mi Dios, libre mi Pater los Santos, Amen. Ganito kapatid, ha? Ganito. Sundin ninyo ang sinasabi ko ha. Diyos mi Christi, salvación, la bendición, todos consagrar, más personas, todos sila armas, ala todos santos corazón, imig salvación di San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan Bautista, la Trinidad, libre mi Diyos, Pater los Santos, Amen. Tapos inumin ninyo kapatid. 9 mystery ha, 9 mystery. Balik-balikin ninyo ang Our Father, 9 na beses. Tapos ito nang sabi nyo, blessing kagad. Diyos mi Christi, salvación, la bendición, todos consagrar, más personas, todos sila armas, ala todos santos corazón, imig salvación di San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan Bautista, la Trinidad, libre mi Diyos, Pater los Santos, Amen. Tapos inumin ninyo kapatid. Bawat alas 6 ng hapon, gawin ninyo yan. Buong mundo gawin ninyo. Huwag kayong maniwala sa akin kasi tao lang ako nagsasalita sa inyo. Pero ang salita ng Diyos, siya ang nagsasabi. Iligtas niya kayo sa kapahamakan. Maging sagrado kayo kapatid. Huwag kayong matakot sa mga masama. Dahil walang mananaig sa mabuti sa Diyos. Di ba? Kaya natin pananggayan lahat. Kaya natin yan, kapatid. Basta't maniwala lang tayo sa Diyos. Ang Diyos, kapatid, ay apoy. Di ba? Kaya niyang tupukin lahat ng masama. At hindi siya makapasok. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa huri, wala kayong nakikitang anyo. Kaya, iingat kayo. Huwag kayong gagawa ng anuman larawan upang sampahin, maging kawagis ng tao. Kapatid, sa kwarto lang kayo, hindi na nyo na kailangan maghanap pa ng simba ngayon, katulad ngayon Semana Santa, Biyernes Santo, maghanap kayo ng blessing. Ngayon bigyan ko kayo, bawat isa sa inyo gawin ninyong sagrado sarili ninyo. Di ba? Sabi sa 1 Corinto 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak sa kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Nasa inyong bahay kayo ng Diyos, kapatid. Kaya gawin ninyong sagrado ang inyong mga sarili ninyo, ang pangalan ninyo. Diyos mi Christi, salvación, la bendición, todos consagrar.
gikonsagrar niya ang pangalan ni sarili mo, di ba? Bawat letra ng salita mo. Dios mi Christi salvación, la bendición, todos consagrar, más personas, todos sila armas, a la todos santos corazón y mi salvación, de San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan Bautista, la Trinidad, libre mi Dios, libre mi Patria los Santos. Amen. Ganyan kapatid. Kahit anong masamang espiritu, hindi kayo pwede papasukin. Kung may espiritu man lumapit sa inyo, kusang lumayo yan kapatid. Dahil kayo nagiging sagrado kayo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo kapatid. Hindi ba sabi niya sa 1? Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyong pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Kung hindi nila pinatay si Kristo, hindi nagawa na ni Kristo. Hindi nila pinatay nila, hindi. Eh sabi niya, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa batuin. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Ang makikita ninyo kapatid, ang kanyang Ama. Bilang ako si Ruben kapatid. Di ba ama niya si Jose? At si Ruben ay nakakatandang kapatid ni Jose. Katulad na rin, ako din ang ama ni Kristo. Diba? Sa talinghaga niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya ito sa mga kasama at napasa ibang lupain. Sa loob ng mahabang panahon, pagdating ng panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga alipin at pinauwing walang dala. Pinapupunta pa niya ang isang alipin, ito may binugbog, dinusta at pinauwing walang dala. Pinaparoon pa niya ang pangatlo, sinugatan din ito at pinagtabuyan. Sinabi ng may-ari ng ubasan, ano kaya mabuti kong gawin? Mabuti siguro'y ang minamahal kong anak ang papuntahin ko. Tiyak na si siya ay igagalang nila. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, nag-usap-usap sila at ang wika ito ang tagapagmana. Patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanayan at siya ay nilabas ng ubasan at pinatay. Kilala ba ninyo sila kapatid? Silang mga eskriba at mga pariseo. Katulad ng mga senador at mga pari. Sila kasi ang lumarang may matuwid na magsalita laban sa kanila, papatayin nila. Gusto nila sila ang masunod. Ganyan kami. Kaya mabasa ninyo sa Mateo 5:20. Sinasabi ko na sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan nyo kapatid. Bakit hindi kayo makapasok? Tingnan nyo yung trabaho ng mga simbahan. Puro hingi. Hindi ba? Puro hingi. Imbis turuan ang gobyerno ng mabuti, paano sila makapagturo? Dahil ang mga senador naman, palaging gumagawa ng batas, sinusunod. Sila lang nag-usap. Yung sabi ni Kristo, mga bulang na tagakay, sinasala ninyo ni kinikis ang inumin, ngunit nilulunok ninyong kamino. Ginawang tagapagsala ang mga military at mga pulis, pinahuli ang gumagawa ng masama, pero mismo sarili nila, masama din. Ano? Kaya walang parang pinaglaruan lang. Ginawang alipin ng mga masama. Ano babasa? Di ba? Babasa ninyo sa Episo 6:12. Tingnan ninyo. Ganyan lang kapatid. Kapatid kong mga pare, kapatid ko kayo. Kaya alam ninyo ang katotohanan, hindi natin kalaban. Hindi tayo kalaban katawan, walang physical dito. Ang kuan dito kapangyarihan, salita ng Diyos ipaglaban. Ipaglaban ninyo ang kung sino man sa inyo may alam. Dahil hindi ko kayo aatrasin. Kapatid, sino man mga espiritual diyan, sige, magkuan tayo. Mag-usap-usap tayo. Basta sabi ko sa inyo, kaya ko itong harapin. Lahat. Nagpunta ako dito para ayusin ang problema. Hindi tayo magdebate. Huwag na kayo magdebate kasi sabi ni Kristo, dito sa lupa, walang magpatawag sa inyo na Ama sapagkat iisa inyong amang nasa langit. Di ba ama ni Kristo si Jose? At huwag kayong magpatawag na tagapagturo sapagkat iisa yung tagapagturo ang Misayas, di ba? Misayas, sino bang Misayas? Mag-ingat kayo na hindi mailigaw ni Numan sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi ako ang Misayas. Dumating ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Di ba? Si Jose ang Misayas. Dahil sinabihan siya ng paraon, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa.
Ikaw ang mamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang aking trono, ang kaibahan mo sa akin. At ngayon inilagay kitang gobernador ng buong ito. Kapatid, gobyerno si Jose, kapatid. Para sa gobyerno yun. Hindi natin gawin pang sarili natin. Hindi ba anong magsabi ni Kristo? Bubunutin ang bawat halaman, hindi itinanim ng ating amang nasa langit. Sino ba yan? No? Ngayon, makikita din yung mga simbahan dyan. Tayo ba yan ng Diyos? Hindi tayo ng pera yan. Hindi ba? Ginamit ang salita ng Diyos. Hindi nakapagtayo sila. Bubunutin ang bawat halaman kasi isa lang nga ang tagapagturo. Isa lang nga ang ama. Si gobyerno. Kaya sundin ninyong gobyerno. Respetuhin ninyong gobyerno. Di ba, kapatid? Ang gobyerno para sa lahat, hindi para sa sarili. Huwag ninyong paglaruan ng mga tao. Di ba? Ginawa ninyong tagapagsala ang mga military at tapos ang mga bakit may mga rebelde? Kayo ang nakikita ang mga gawa ninyo. Kayo nagbanal-banalan, sinunod din kayo. Sino nag-aaway diyan? Hindi pa kayo nagpangulo. Kaya sabi ko, hindi tayo kalaban dahil tao lang kayo. Kaya kung tao lang kayo, respetuhin niyo yung salita. Tao lang kayo. Kung pa rin yung mga damit niyo, balik kayo loob sa gobyerno. Kaya yung sabi ni Juan, hindi ba mabasa ninyo dito? Kung basahin ko sa inyo kung ano ang ginawa ni Daniel. Ito dito sa si Bel at ang Dragon, dito mabasa ninyo sa 21. Gayon na lamang ang galit ng hari, ipinadakip niya ang mga saserdote at mga pamilya nila. Wala silang nagawa kundi ituro ang mga lihim na labusan. Dinaraanan nila para kanin ang mga pagkain nasa dambana ni Bel. Kaya't sila'y ipinapatay. Kapatid ha? Kaya't sila'y ipinapatay ng hari. Ibinigay nito si Bel kay Daniel. At sinira ni Daniel ang Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay ipinagiba ang templo nito. Tingnan ninyo, kapatid, no? Tingnan niyo, kapatid. Anong sabi ni Kristo nito, kapatid? Kaya, kapatid, ubayarin niyo na ang mga damit ninyo kasi hindi pwedeng hindi mangyayari ito sa inyo. Mabasa ninyo ito. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastanganan. Walang pangalawa na tinukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Walang pangalawa. Kapatid, huwag nyo na hintayin ang tao magalit sa inyo, ang anak ng tao. Kasi paggising sa mga tao, magising na yan lahat. Katulad na yung gising tapos gutom pa, kayo ang balikan, kapatid. Hindi ba? Pinasirado na kayo ngayon, hindi ba? Panahon ang nagpasira sa inyo. Huwag nyo nang hintayin. Kasi tayo hindi kalaban. Kasi ang kalaban natin masamang espiritu. Balik loob kayo. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod kay Hesukristo
Sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Kapatid, 7 taon tagutom. Naghingi ba si Jose? Niligtas niya ang lahat ninyong ninuno. At kayong mga saserdote, mga ninuno ninyo, ang lahat ng tao sa Ehipto ay naging alipin ng Paraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ang mga lupain ng mga saserdote, sapagkat ang mga ito may sapat na sustento ng Paraon. Kayo ang pinagbigilan, kapatid. Katulad lang tayo ngayon, di ba? Kayong mga alagad kayo ng Diyos, pero naging suwain kayo. Ginamit ninyo yung salita ng Diyos, pero pinaglaruan ninyo ang taong bayan, kapatid. Katulad din, tingnan nyo. Ang mga alagad sa pamahalaan, di ba? Mga katulad ng mga military, pulis. Lahat ng kumakalaban sa anong ginawa ng gobyerno ng batas, huhulihin nila yun, hindi ba, kapatid? Huhulihin nila yun. Katulad din natin, hindi ba? Kayo mga alagad din kayo ng Diyos, di ba? Di ba kayo nagpatuloy, mga alagad kayo ng Diyos. Tulad ko rin, isa din akong alagad ng Diyos. Alam ko ang pagkakamali ng mga gawa ninyo, hindi pwede yun. Hindi pwede sa akin yun. Dahil pareho lang tayo. Kung ano katotohanan ang suko sa amo natin, ang amo natin, ang Diyos natin nagsuko, sundin natin. Katulad, hindi ninyo maipagbili ng lubusan ang lupa sapagkat iyon ay akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo. Anong ginawa ninyo? Pati mga patay, kukuliktahin pa ninyo. Hindi na ipapibintang lupa. Bakit? Nakapangalan na yan sa inyo. Lahat ng tao, wala tayong madaanan, kundi pangalan ninyo. Sino ang pagsisihan natin? Ang mga tao ba? Hindi, kundi kayong taga-akay. Kayo ang puno. Kung mabuting puno, mabuting bungahin. Tingnan ninyo sa mga tanim ninyo. Purong masama din. Masama din. Kayo ang pakay ko dito, kapatid. Kaya umalis kayo. Balik loob kayo sa gobyerno. Pareho tayo magtrabaho, tulungan natin ang gobyerno. Katulad ngayon, kung maubusan ng pondo ang gobyerno, saan kayo kukuha? Yun ang tanong ko sa inyo. Saan kayo kukuha? Huwag tayong maghari-harian dito sa lupa. Parang kayo nakakaalam. Kayo nakakaalam sa anong utos ng Diyos. O ngayon, nandito yun nakasulat. Mabubura mo ba yun? Kulang na lang hindi tayo makadaan. Lahat na sa inyo. Lahat ng lupa. Kaya kapatid, magtulungan tayo. Magkaisa tayo. Hindi na natin sino pang guro sa atin, sino pang father sa atin. Hindi tayo magpatawag ganyan. Isa lang ang father natin. Ang gobyerno lang. Sundin natin kung ano ang batas pinagawa ng Diyos sa atin, kapatid. Ganyan lang. Hindi ko pwedeng burahin ito. Kasi katulad ko ngayon buhay ako, nakikita ko lahat. Pagkakamali ninyo. Hindi ba ako tulungan ng Diyos? Dahil sa galit ko, hindi magawa ng tao yan, kapatid, kundi siya. Hindi ko pwede palampasin yan, kapatid. Hindi ko pwede palampasin yan. Kaya kayo mga senador, huwag kayong magbingi-bingihan. Sundin ninyo ang katotohanan dahil kayo talaga ang may karapatan magbabasa nito. Mababasa ninyo sa 23, Mateo 23. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at pariseo, sila ang kinikilalang tagapagpaliwanag sa kautusan ni Moises. Kayo lang. Kaya sabi kaya ni Kristo, ang hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan,
At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag ng mga tagatangkilig nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata. Magpakumbaba, kapatid. Hindi kayo kaalam, dahil kayo ang nakakaalam sa utos ng Diyos, pero hindi naman ninyo ginagawa. O sino ngayon? Sino magpakain sa inyo ngayon? Anong sabi ni Kristo? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, lumalapit sila sa inyo, animo ito pa, ngunit pa mga isla asong gubat. Anong ibig sabihin yan? Masarap kayong magsalita, parang topa. Pero sino nagpakain sa kanila? Sa inyo. Di ba? Pagpunta ng mga tao na may donation, yun ang kinakain nyo. Extortion yan, kapatid. Hindi yan mabuti. Paano kayo makapagturo mabuti sa gobyerno kung ganyan ang sistema ninyo? Dahil trabaho ninyo yan. Trabaho ninyo ito. Ay, trabaho ninyo ito. Pero hindi ninyo ginawa. Kaya hubarin ninyo ang mga damit ninyo. Dahil ako hindi din ako papayag. Hindi din ako papayag, kapatid. Sinasabi ko sa inyo, kaya ko kayong harapin. Pwede niyo akong lapitan. Tao lang din ako, para katulad ninyo. Ngayon lang sa ating katotohanan, kapatid. Hindi ba kayo naawa sa mga tao? Ha? Hindi ba kayo naawa? Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo mananaig sa salita ng Diyos, ng katotohanan. Hindi natin pwede gamitin ang salita ng Diyos na pang sarili, pangkalahatan, kapatid. Hindi pa kayo na pinanganak ang mga tao, di ba? Sabi ng Diyos sa Genesis 3:17, hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang nang iyong kainin ang bungang bawal, sa nangyaring ito ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupain ito, at hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang nang iyong kainin ang bungang bawal, sa nangyaring ito ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupain ito, pag-aanihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Pawisan, kapatid. Hindi yung bawat bagting pasok mga tao. Andyan. Pumasok din ako sa inyo, nakikita ko din ang mga kuwan ninyo. Anong silbi pang dadasal ninyo kung hindi natin sundin ang katotohanan? Hindi ba? Kahit anong dasal intiro, sus, kahit araw-araw ka magdasal, oras-oras ka magdasal, kung ang katotohanan hindi mo sinusunod, paano tayo pakikinggan ng Diyos? Paano tayo pagharian ng Diyos? Kapatid. Kapatid tayo. Huwag natin ipailan ang pride natin dahil kay tayo. Tanggalin nyo yan. Dahil sinabi na yan ni si Kristo sa inyo. Huwag kayong magpatawag ng ganyan. Ang nagpatawag ng Father, ibig sabihin, kapatid, kayo ang nag-iisip kung paano ninyo pakainin ng mga tao. Mga anak ninyo. Father kayo magpakain. Ngayon, anong ipakain ninyo? Dahil peke kayo. Di ba? Sapagkat ang kalaban natin hindi tao. Hindi katawan kapatid, kundi espiritu. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Kapatid. Ibig sabihin, makasala ka sa kapwa mo, patatawarin ka ng Diyos. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahon ito o magpakailanman, kapatid. Tandaan nyo yan, kapatid. Nakikinig. Tingnan ninyo ako. Tingnan ninyo ang lahat ng sinasabi ko. Pwede hindi.
Kaya ako kapatid, hindi ako naglakad ng may maraming kasama. Nagsolo lang, kaya nyo akong harapin. Ayusin ninyo ang pagsasalita ninyo. Dahil kaya ko rin kayo haharapin, lahat-lahat kayo. Hindi yung pwede, ha? Umalis tayo dito sa mundo tapos ganyan pa rin ang susunod-sunod pa rin sa inyo. Hindi yun pwede, kapatid. Hindi ako papayag ganyan. Umalis ako dito sa lupa tapos may mga anak, may mga apo din ako. Hindi pwede yun ganyan. Sunod tayo sa mga bulag-bulagan, mga bingi-bingian. Hindi pwede yun. Kaya sabi ko nga, nasabi ko na yun sa inyo. Ayaw ko nang sabihan pa sa ulit sa inyo. Dahil kung sabi ninyo masama, ako na ang pinakasama sa mundo, kapatid. Alam ba ninyo? Ano bang nakapangalan nito? Robin Guns. Di ba? Guns? Gonzales, kapatid. Di ba nakatatak sa pangalan ko, kapatid? Eh, huwag kayong magbiro. Dahil hindi din ako nagbibiro sa inyo. Kung may masama man dito, ako ang pinakamasama dahil ako ang ulo nila. Guns, di ba? Lahat ng guns, di ba, sa mundo, di ba, mga masama yan. May mga guns, may mga kwan din yan, may mga tao din sila. Para lumabas ang katotohanan, kapatid. Kapatid, yung binigay ko sa inyo, alas 6 ng hapon, pwede alas 6 ng umaga, nandyan kayo sa bahay ngayon ninyo, gawin ninyo. Gawin ninyong banal ang sarili ninyo. 9 mystery. 9 mystery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di ba? 9 mystery. Tapos ganyan na, Diyos mi Christi, salvación, la bendición, todos consagrar, más personas, todos sila armas, ala todos santos corazón, imig salvación di San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan Bautista, la Trinidad, libre mi Diyos, libre mi Pati los Santos, amen. La Trinidad, Trinity, di ba? Ganyan, kapatid. Pagkatapos, inumin ninyo yung tubig. Sa mga anak ninyo, pwede nyo niyan bigyan. Para mga masamang espiritu hindi makapasok sa pamamahay ninyo, kapatid. Maniwala kayo, kapatid. Huwag kayong maniwala sa ito, nagsasalita sa inyo. Paniwalaan ninyo ang salita ng Diyos. Huwag kayong maniwala sa ito, tao lang man ito. Ang salita ng Diyos, paniwalaan ninyo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Buong mundo, gawin ninyo yan. Pag makita ninyo ito, sundin ninyo ang katotohanan.